Naglabas ng mapa ang mga siyentista ng mga bansa sa Asia na nasa danger zones ng nakamamatay na H7N9 o bird flu virus. Samantala, nagsimula ng lumikas ang mga residente sa ilang rehiyon sa North Waziristan, Pakistan matapos pansamantalang alisin ang curfew doon. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Mards Navarro. Sa Pakistan, inalis na ng Pakistani authorities ang curfew sa 2 lugar sa North Waziristan na naglalayong magkaroon ng pagkakataon ng mga residente na makalikas. Ang 2 lugar ay ang Mir Ali at Razmak region sa North Waziristan. Nito lamang nakalipas na June 12, nagsimulang pairali ng curfew kaalinsabay ng pagsasagawa ng anti-Taliban operation sa Zarb-i-Azab. Isang madugong pag-atake ang isinagawa ng mga rebeldeng Taliban sa pinakamalaking airport sa Pakistan noong nakaraang linggo. Dahil dito, nagpadala ang Islamabad ng mga sundalo, artillery at helicopter gunships upang harapin ang mga rebelde sa North Waziristan. Sa Iraq, maraming sasakyan ang pumila sa mga gasolinahan sa Kirkuk kahapon sa pangambang magkakaubusan ng gasolina na epekto ng nagaganap na labanan ng Iraqi Army at Sunni militants. Karaniwan na ang ganitong senaryo mula ng kubkubi ng ISIS militants ang mga lansangan patungo sa Baiji na kinaroroonan ng pinakamalaking refinery ng bansa. Ipinatigil na ang operasyon ng ilang oil refinery sa Iraq noong Martes kasabay ng paglikas sa mga foreign worker na nagtatrabaho doon. Samantala, itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Crisis Alert Level 4 o mandatory repatriation ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa Iraq. Sa kasalukuyan, inaasikaso na ng Embahada ng Pilipinas sa Baghdad ang registration ng mga OFWs para sa agarang paglikas. Sa Brazil, nagmarcha ang mga relihista sa Central Sao Paulo kahapon na itinuturing na isa sa pinakamalaking demonstrasyon kaugnay sa World Cup. Ang demonstrasyon ay pinangunahan ng members of the Homeless Workers Movement o MTST upang ipaabot sa pamahalaan ang kanilang demand na mas mababang pabahay at upang kondenahin ang labis-labis na paggugol sa mga proyekto na may kaugnayan sa World Cup. Nagbanta ang grupo na magsasagawa ng mas malaki pang rally kung hindi makikipagnegosasyon ang pamahalaan sa kanila. At sa Asia, naglatag ang mga siyentipiko ng tinaguriang danger zone sa Asia na apektado na ngayon ng nakamamatay na bird flu o H7N9 virus. Umabot na sa 433 katao ang tinamaan ng virus sa Asia na ang karamihan ay sa bansang China. Sa China, unang natuklasan ang nakamamatay na virus noong March 2013 kung saan 62 na ang iniulat na casualties. Ayon sa lathala ng Nature Communications, kabilang sa mga high-risk areas ang Bangladesh, Northern India, Mekong River at Red River sa Vietnam, ilang bahagi ng Indonesia at ang Pilipinas. Pinayuhan ng ahensya na bantayang mabuti ang poultry industry sa mga bansang nabanggit upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Marge Navarro, UNTV News, Worldwide.